Hello! Ito po ang aking press statement ngayong Martes, 5 ng Enero 2016, kung saan po bibigyan ko ngayong gabi ng Special Batok Award si Joel Villanueva. Ang sabi ko po sa kanya ay ganito, "Look who's talking." Ito ang sagot ko sa mga batiko sa akin noong 2:00 ng hapon, January 4, 2016, na nabalitaan kong ibinigay na press statements ni Joel Villanueva. Siya ang kapalit ko sa TESDA na hindi na kayang ipagpatuloy ang mga programa ng kabutihan na ginawa ko noong panahon ko sa TESDA. Naghudas kayo sa oposisyon at saka sa Jesus is Lord movement. Iniregalo ninyo kay Gloria ang inyong Jesus is Lord protest demonstration. Diyan sa mga press statements mo sa TV, government channel, na kung saan nagtraidor ka at ang iyong pamilya sa pagkakasala ng 6 na mortal sins sa 10 na kautusan ng Diyos. Una, ang sabi ng Diyos, I am the Lord your God. Thou shalt not have strange gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image. Yun po second commandment. Third commandment, thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. Fourth commandment, thou shalt not kill. Fifth commandment, thou shalt not steal. Sixth commandment, thou shalt not bear false witness against your neighbor. Huwag ka makibaboy. Ang first commandment ng Diyos ay, kagaya ng nasabi ko, I am the Lord your God. Thou shalt not have strange gods before me. Tigilan mo na ang pagsisipsip mo sa mga amo mo na pati ikaw ay nakikisawsaw sa kanila sa paghamak sa akin. Huwag ka nang makibaboy pa sa kanila. Kadiri yung ginagawa mong yan. Ang third commandment ng Diyos ay, thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. Mga kumag kayo na namumuno sa Jesus is Lord movement o JIL of over 1 million souls na niloloko ninyo sa maling paggamit ng relihiyon para sa inyong mga personal na gamit. Do not forget na personal witness ako sa sikretong pagbenta ninyo ng Jesus is Lord movement noong 2004. Pagkatapos mismo ng May 2004 election, kayo ay nakipagkita at nangako ng tulong kay Presidente Gloria Macapagal Arroyo bilang kapalit ng 2 ninyong pabor na hinihingi. Una, dayain ang resulta ng eleksyon sa Bukawi, Bulacan, kung saan natalo ang inyong anak o kapatid na si Eduardo John Villanueva. Ikalawa, i-appoint ang ilang tao na inyong nirekomenda sa pwesto sa gobyerno. Ang susunod ay inyong sell-out ng inyong pagka-oposisyon. Nasa oposisyon kayo noong 2004 presidential elections of Gloria versus Fernando Poe. Hindi ba na bilang oposisyon, kayo ang dapat nagtuloy ng inyong plano na Jesus is Lord demonstration of 1 million Protestants kuno sa malawak at open na luneta? Ngunit sa inyong paglapit para humingi ng pabor kay Gloria, kusang loob ninyong sinope sa paglipat ninyo sa Cuneta Astrodome imbis na sa Luneta para kayo mismo ang magpawalang bisa
na mabawasan ang epekto ng inyong demonstration at ng posibleng kaguluhan noong 2004 na malamang mangyari na makasira sa eleksyon ni Presidente Gloria. Pag-usapan natin ang gusto niyong dayain na eleksyon sa Bukawi. Ipinaaalala ko sa iyo na ako mismo ay personal na nandoon noong alas 12 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw nang kayo ay nakikiusap kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ng 2 oras pagkatapos ng 2004 elections na uulitin kong bigkasin. Number 1, i-appoint sa mga pwesto sa gobyerno ang mga tao ninyo. At pangalawa, baliktarin ang boto, dayain ang eleksyon sa Bukawi, Bulacan, pananulin ang inyong kapatid na si Eduardo Jonjon Villanueva na natalo bilang kandidato sa pagka-mayor. Of course, eventually, walang in-appoint si Presidente Gloria sa inyong rekomendasyong mga tao dahil hindi nga karapat-dapat ang kanilang kakayanan sa mga pwestong hinihingi ninyo. And of course din, hindi rin nagtangka na maling mandaya si Presidente Gloria sa eleksyon sa Bukawi, Bulacan. Ang susunod na tatalakayin natin is you're charging your campaign expenses to TESDA for this 2016 election kung saan katatakbo. Ang ikawalo na commandment ng Diyos ay, thou shalt not steal. Huwag kang magnanakaw. On a second matter, imbis na gastusin mo ang pondo ng TESDA para sa scholarships, noon pa man hanggang ngayon, grabe ang paggamit mo ng gastos para sa iyong kumag na ambisyon na maging senador. Bulgar na kitain ng lahat ang sobrang dami ng mga dambuhalang billboards mo, TV advertisements at gastos mo pang kampanya na TESDA ang taya sa bayan. Tumigil ka na dyan at baka hindi na mapigilang magsilabasan ang iyong mga higit na karumal-dumal na kakumagan mo. Ikaw ang nagnakaw sa TESDA. Hindi ako. Limpak-limpak ang iyong sins of commission at lalo na ang iyong sins of omission. Ang susunod na tatalakayin ko are the crimes all in your family. Ang ika-6 na commandment ng Diyos ay, thou shalt not kill. Your own brother Eduardo Jonjon Villanueva Jr. was accused of murder and obstruction of justice by the Department of Justice when a brave soldier doing his job, ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho, was shot and killed in Bukawi during the May 2007 election. Ulitin natin ang ikawalo na commandment ng Diyos. Thou shalt not steal. Your father, ang tatay mo, ang iyong ama, si Brother Eddie Eduardo Villanueva Sr. was issued an arrest warrant in October 2005 for estafa and swindling amounting to 15 million pesos reported by businessman Benito Araneta. Ang susunod na tatalakayin natin ay tungkol sa mga banal na mga aso at mga santong kabayo. Ang ika-second na commandment ng Diyos ay ganito, thou shalt not make unto thee any graven image. Kayo ang mga banal na mga aso, mga santong kabayo na tinatawag ng namayapa na si Pope John Paul II na at tinatawag din niya
ng mga cafeteria Christians who do not embrace all the doctrines of Christianity, choosing only those parts that serve your purpose, mga hilaw na Kristiyano. Ang susunod na tatalakayin natin ay stop, listen, and go away. Tigilan mo na ako at ang iyong halang na pagkandidato ay ang atupagin mo sa iyong paglinlang sa tao. Hindi na kita babatukan dahil hindi ka tatabla ng batok. Sana hindi ka na kailanganin pang kidlatan ng karma upang matuto at magbago ka. Kinakailangan na maging malinis ang konsyensya mo at may malinis kang budhi sa lahat ng gawain, lalo na sa responsibilidad na hinihingi mo at ibinigay naman sa iyo ng taong bayan. Learn from your own experience. I send you my prayers and best wishes.